Yo, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet. At sa araw na to, tuturuan ko kayo paano gumawa nitong claw machine. Wow. Diba? So sa mga previous videos natin, tinuruan ko kayo paano gumawa ng simpleng robotic arm, and this time, gagawa na tayo ngayon ng claw machine para merong anang ka-holding hands. Joke lang. So, paano to gagawin? Simulan na natin. Okay? So basically, binubuo ito ng medium motor. So yun yung ginagamit natin dyan. So alisin muna natin. So marami itong parts, pero I hope masundan nyo dito sa tutorial na ito. So kinaalas ko muna. So kailangan natin ng medium motor. Followed by, kailangan din natin itong tinatawag na worm gear. Kung hindi kayo familiar dito, makikita nyo yan sa core set ng robotics. Yan. Worm gear po yung tawag dyan. And then, kailangan din natin ng mga parts na babanggitin ko. Okay. So, kung familiar kayo dito, yan. Kailanganin natin ng ganyan. So, I guess this is 3-module axle. Okay. Ang kakailangan natin ng, I guess, 4 na ganun. Okay. So, ito yung dalawa pa. Ito. Yan. And then yung isa pa ay nandito. Ito. Yan yung isa pa. And then kailangan tayo ng dalawang ganito. Para siyang 3-module na beam pero meron siyang hitch point. Ito. Kabitan. So dalawang ganyan. And then kakailangan natin ng itong block na black. Yan. Yan. So makita nyo yan, merong dalawang plus tapos isang open. Yan. So yung dalawang ganyan. Tapos kailangan natin ito, itong rectangular block na ito na kulay gray. Isa lang, tatlo yung ganito sa isang core set. So isa lang yung kukunin nyo. Tapos kailangan din natin ng ito. I guess this is module 2, 4, 6, 7. Axle na kulay gray, 7 module. Tapos, kailangan natin ng 4 na ganito. Yan. Kung nakikita nyo, isang bilog at isang positive. Yan. So, 4 na ganyan. Then, kailangan din natin ng dalawang blue na 3-module friction pin. Yan yung mahaba. Kailangan natin ng 4 na 2-module friction pin na black. And then, kailangan natin ng kulay gray. Gagamitin nito for spacer, as spacer. And then, eto gagamitin natin para sa fishball mamaya. Okay. Ito, yung mga yan. So, ito ay binubuo ng 4 na spacer. Ito, 1, 2, 3, 4. Tapos, 9 na module na kulay gray na axle. And then, dalawang angular beam na magkamukha, kulay puti. And then, isa pa ulit na ganun. Okay. Tapos dun sa gitna, yun yung tinatawag na spar gear. Ayan. Okay. So simulan natin paano siya gagawin. So simulan natin sa paggawa nitong parang barbecue kung tawagin ko. So kakalasin ko muna siya. So una, yung mismong axle natin, tutusok mo lang or papasok mo itong spacer na isa. And then susundan yan ng ito, ng angular beam. Tapos spacer ulit. Tapos spar gear. Tapos spacer ulit. Tapos yon, yung angular beam tapos spacer. Yan. And then make sure na dapat naka-align sila center. Ibig sabihin, equal dapat yung pasobra sa axle. So, pwede nyo namang i-press yan. Yan. So, ganun din yung gagawin nyo. So, dalawang ganyan yung gagawin nyo. Okay? Repeat the steps lang. Ito na. Now, gagawin naman natin is yung housing. So, para sa housing, ito, lalagyan lang natin yan ng blue sa kanto nya. Yan. Itong friction pin na 3-module sa magkabilang kanto. And then, ang susunod is itong 3-module na may hitch, lalagyan natin dito ng
3 module na axle. Yung 3 module na beam, lalagyan natin ng 3 module na axle doon sa kanyang hitch. Ganon din yung gagawin natin sa isa pa. So, meron na tayong dalawa. Okay? Combination nila. And then, using the friction pin na 2 module block, connect nyo lang yan dito sa gilid, sa pinakababa na butas. Yan. And then, ikakabit nyo tong isa pa. Yan. Yung kanina na 2 module or 3 module na beam. Yan. So, it should look like this. Yan. So, ganun din sa kabila, maglagay din tayo ng friction pin. Yan. And then, ganun din. Doon sa gitna niya. So, it should look like this. Yan. And then, kapag nagawa nyo na po yun, the next thing that you have to do is ilagyan siya ng lock. So, ilalak natin using this. Yan, yung positive. Yan, dun sa part na ito. Yung cross nung axle. And then, yung blue dun sa part na bilog. Yan. So, yan yung magsisilbing lock. So, you'll do the same dun sa kabila. Yan. So, nakita nyo meron na sa magkabilaan. Okay? Now, bago natin lagyan yung kabila, ang gagawin natin is ipapasok muna natin yung barbecue kanina. So, lalagay mo lang itong kabilang end ng axle, pasok mo doon sa dito. Ayan. And then, you'll do the same sa kabila rin. Ayan. Para magkaroon na tayo ng claw. Ayan. So, ilalagay muna natin sila. Ayan. So, ang ginawa ko, inalis ko muna yung isang beam with hitch, tapos ibabalik na natin sila. Yun yung parang pinakatakip. Yan. So, yan, may takip na siya dyan sa kabila. Para makikita nyo, gumagalaw na yan dapat. Okay. Okay. And then, lalagyan na natin ng lock itong kabila. So, yung lock niyan is yung isang bilog at isang positive. Yan. So, kapag nakalock na yan, masasabi natin stable na ang ating yan, claw machine ng ating arm. Okay? So, pagkatapos niyan, ilalagay natin siya pababa. Okay, lalagyan natin siya pababa. And then, so, sa table, ilalagay nyo lang siya na again, naka-flat. Okay? And then, isisingit nyo yung mismong mga gear. Okay? Yung mismong worm gear, i-slide nyo siya dun sa mismong, sa pagitan ng dalawang spar gear. So, pwede nyo iikot yung gear hanggang sa dumating yung point na it will come in contact doon sa dalawang spar gear tulad ng nakikita nyo. Natanggal kasi. Okay, so dito, slide lang natin siya. Yan. So, pag nailagay nyo na siya tulad nito, yan. So, meron na siyang contact doon sa dalawang spar gear. Ang next nyong gagawin is, itong spacer na to is ilalagay nyo doon sa taas ng worm gear. Yan, sa taas niya. Ang hirap i-video no? Basta doon. Okay? So, gagawin ko lang muna siya and then try nyo rin. So, pag nalagay na yon using this axle, itutusok nyo lang siya and then ikot-ikot nyo para makuha niya yung positive. And then matouch niya rin yung gear. So kapag nakuha niya na yun, press nyo lang, diin nyo lang, and then nagiging ganito na siya. Yan. So iniikot ko lang itong axle. Yan. Okay. So yun na yung claw machine natin or yung arm. Ngayon, maglalagay na lang tayo ng mga accessory parts. So, kunin nyo yung isa pang ganito, lagyan nyo nung axle na 3 beam or 3 module na beam or axle. Yan. Tapos, ilalagay nyo siya dito sa part na to. Yan. Tapos, yung lock sa kabila. Yan. So, kapag nagawa nyo na yon, itong part na to ng axle, yan yung magiging shaft dito sa mismong medium motor. So, pero bago yon, lalagyan nyo muna ng yan. Lagyan nyo muna siya ng
beam or ng friction pin na dalawa. Kasi yung friction pin na yan yung ipapasok natin dito tsaka dun sa taas. And then kasabay na rin na ipapasok yung ating axle. So lagyan natin. Yan. Yan. So it should look like this. Tapos kumuha na lang ako ng clover, itong gear na may 4 na ngipin para pang sara lang dito sa nakausli na axle. Yan. Okay? And using the motor control dun sa video natin nung nakaraan, kabit nyo lang sa port A itong cable na to, and then dito sa ating medium motor, and then set nyo na siya sa motor control, and then aandar na dapat yan. 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 Okay? So I hope nasundan nyo kung paano ang paggawa ng basic claw machine. Alright. Diba? So ang mga konting reminders lang, kapag tinetest nyo po ito, huwag nyo pong ipapakapindot sa motor control kasi masisira yung mga gears. Like, yan, yung sobrang sagad na. Ganon din sa kabila. Yan, yung kapag, yan. Huwag nyo papakapindot kasi mapuputol or mabubungi yung mga ngipin ng gears. So, dapat, yan, free lang. Kahit sa pagde-design ninyo, be aware dun sa number of rotations and degrees and on 4 seconds na gagawin ninyo. So, hanggang dito muna. This is Sir Lupet, na nagsasabi na, ingat nasan ka man, God bless you, and goodbye for now.